Palang araw guys, another client naman tayo na Honda Fit IDS Li engine. So ang problema ay malakas kumonsumo ng oil. So 1 litro ang kanyang nilalagay top up para lang kumpleto yung oil level. So ibig sabihin medyo malakas talaga. So check natin guys kung ano yung pwede nating maibigay sa inyo diagnostic na tips and advice para ma-address natin yung concern. So sa ganitong mga sitwasyon guys, kailangan mo muna check mo muna yung engine na harapang bahagi ng kanyang makina, sa ilalim yan. So kailangan mo silipin at doon ka magda-diagnose kung ano yung pwede makita doon. So tara. Okay, so nandito tayo ngayon sa ilalim ng crankshaft main pulley guys. Ito yung kanyang engine. So makikita nyo may mga tulo marking na ibig sabihin na malakas yung kanyang tulo, yung kanyang oil leak, labas ng kanyang oil mula sa makina dahil sa pressure. So basa rin yung kanyang crankshaft pulley na sa loob. So ibig sabihin walang ibang main cause nito is yung kanyang oil seal. So ibig sabihin yun po yung tatanggalin natin at papalitan. So dito sa case guys, medyo mahirap tanggalin po ang pulley pag mga Honda Fit dahil nag-i-stack up po yung ilang taon na matagal na hindi siya nagalaw. So gagawin natin guys, kailangan natin tanggalin yan para matanggal natin yung oil seal. So tara, let's go. Okay, so sinabi ko kanina na talagang matigas talaga yung kanyang main bolt ng crankshaft kasi nga mayroong thread lock yan dyan sa loob bago yung kinabit. So ibig sabihin pagka brand new, tayo pa lang yung magtatanggal. So sabi nga ng may-ari pala kanina, pangalawang shop na tayo na pinuntahan niya dahil nga sa grinder yung isa. So ginamitan namin ng impact drill guys, pinakamalakas na level ng numbering. So ganun pa rin, hindi pa rin kinaya ng ating impact drill. So ang gagawin namin is magpapabricate na lang tayo. So ito ginawa namin guys, nagpabricate kami ng kanyang sariling special tools. So may tools pa nitong nabibili, pero so brake caliper piston po yung ginamit natin dito na akma doon sa butas ng crankshaft pulley. And then meron 6 points po yan, winildingan na lang natin para umakma doon at magkaroon ng higpit at magiging stopper. Okay, so yun po ginawa natin guys. Okay, so hindi umubra yung ginawa natin kanina. So ngayon ginawa namin nagpabricate na naman kami. So nilagyan namin ng shafting na matibay para hindi bumuloktot yung kanyang dulo. Tsaka yung pinakamalaki na 3/4 na mismo ang ginamit namin dito guys, pang paluwag. Okay, so makikita nyo dito talagang napakatigas. So pwede mo siyang bagahin pero masisira naman kasi yung thread nun. So 3/4 na lang ginamit natin dito na power tools para sureball talaga na matanggal siya. Okay, so yan sabi ko kanina, medyo mahirap tanggalin itong mga ganito Honda Fit. Talaga naka-fix talaga yan, lalo na pag first time mo palang matatanggal or first time mo palang So ayan guys, fast forward lang tayo guys para makita nyo kung paano dinanggal yan at pinalawagan. So 3/4 na yan, malaki ng power yan, power tools para matanggal talaga siya dahil talagang ang higpit. Okay, so sige, tanggalin na natin to. Okay, so finally guys, natanggal na natin ang kanyang main bolt, lumuwag na siya. So pwede mo nang makamay. So basic pointers pa rin, once na mekaniko ka kailangan ay magpasensya ka at tawag niya, madiskarte ka talaga kung ano yung pwede mong tanggalin. Kung maaari gamitin mo na lahat ng alam mo, matanggal mo lang yun kasi yung kasi buhay ng mekaniko kailangan talagang pag-iisipang mabuti. So nakita namin dito wala ng mga leak o wala ng mga tawag yan, gas-gas yung kanyang lips. So ito po yung bolt na tinanggal natin. Ayan, wala naman siyang tawa o wala siyang sira. So talagang naka-lock lang talaga yan, kaya mahigpit. So ito po yung sistema ng mga Honda Fit. Sa mga Honda Fit dyan, pag once na first time mong tanggalin yan, talagang masakit talaga yan tanggalin. So nakita natin na walang tama yung kanyang yung surface, okay, yung outer face ng ng crankshaft pulley. So ayan po yung pagkakakabit guys, makikita nyo ganyan. So akala mo mahirap tanggalin kasi nga may thread lock yan. So talagang dikit yan, lalo na pag first time siya tatanggalin mula pag brand new, napakahirap tanggalin. Okay, so yun po yung mga basic pointers guys. So ito yung wheel seal, tinanggalan natin. Ito yung luma, talagang kinain na yung inner part. So ang gagawin natin, magpapalit tayo ng bago. So ayan na po. So and then kakabit natin diretso guys, and then okay na yan. So dapat Japan brand ang ilalagay nyo. Okay, basic pointers pa rin, magkakabit kayo ng oil seal na bago. Punasan mo nyo muna yung pinaka lips ng bawat kakabitan para awag yan walang mga dumi o mga kumakalso doon, para hindi magkaroon ng panibagong oil leak sa mga darating na panahon. So at least sure ball talagang tira nyo. Okay, so
Okay, so basic pointers pa rin guys, paghihigpit kayo nito nasa mga 70 lang yung tamang higpit. So kailangan mo ng 3/4 o any kind of tools na hihigpit sa kanya ng ng 70 to 80. So yun po yung pinaka dapat na higpit dito. So yun ang tools natin ginamit guys. So, the best, diba? So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my channel, share my video, comment na kayo down below. Hindi ko man ma-replyan ng oras, pero lahat ng mga tanong nyo masagot. Subscribe natin guys sa mga channel. See you.